Guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Dito ako ngayon sa Villa Flor, Bohol. Sa video na ito guys, ibabahagi ko sa inyo ang panayam sa mga characters ng FPJ's Batang Quiapo para sa kanilang ikatlong yugto sa bagong yugto ng FPJ's Batang Quiapo dahil magsimula na sila sa kanilang ikatlong taon sa FPJ's Batang Quiapo. So ito guys, panoorin nyo ito. Pinaghalo ko si Coco Lee at saka si Ricky Martin. Doon ko na ang Coco Mart hanggang sa inilaunch ko na siya sa pelikulang Masahista. Dito sa Batang Quiapo, walang small role. Lahat binibigyan ng importansya. Yun ang kinakailangan sa storya para gumalaw pa yung storya. Nakakatuwa at saka it's an experience, dealing with these veteran actors like Chanda Romero, napaka-brilliant actress. My role kasi is lumalabas ka ng kamay niya. Kumbaga ako yung nagbibigay lagi ng, tama yan, okay yan, yung tipong ganon. Pinag-uusapan muna namin yung character. Ano ba tingin mo sa attacking gagawin ngayon? We collaborate. Kasi that's very important. No? Yung bang dapat pinag-aaralan mo yung pinanggagalingan ng mga eksena para magawa mo ng maayos. And nakakatuwa naman kasi yung mga artista, bago nila gawin ang eksena, hinihimay muna yung mga characters. Hinihimay yung script. It's a team effort for everyone. Nakaka-amaze. Kasi yung bang, pag tinitignan ko yung sitwasyon, nakakatuwa isipin na yung batang tinutulong-tulungan ko at ginaguide ko dati, siya na yung nagdidirect sa akin. Yung parang gano'n. Para bang sinasapian pagdating sa set, paano ito nagagawa itong mga bagay na ito? Siguro 13 years old pa lang when I discovered Coco. So through the years, yung nakita ko na sa kanya kung paano siya nagsumikap bilang artista at bilang tao. Perfectionist si Coco eh. Mas perfectionista sa akin. Tsaka naipakita ko sa kanya yung buhay ng mga tao sa industriya. Yung reality of life. Kasi imagine mo si Coco, nag-PPA sa akin yun dati. So yung mga artista ko dating hinahandle, siya yung nag-PPA. Siya pa yung maaga magising. So he's always like that. Okay, paano ko siya na-discover? Through my friend, yung pinsan niya, si Raymond. Kasama ko pa dati nung si Julio Diaz. Kasi ako rin ang nag-manage kay Julio during that time. And then, through the years, so sabi ko sa kanya, mag-aral ka, magtapos ka ng pag-aaral, hanggang sa dumating sa college na nga siya, hanggang sa kasama kong nung graduation niya. No, prior to that, naisip ko na yung pangalang Coco Martin. Pinaghalo ko si Coco Lee at saka si Ricky Martin. Pinagtatawan ng mga tao. Doon ko na ang Coco Mart hanggang sa inilaunch ko na siya sa pelikulang Masahista. Na-discover ko rin ang kaibigan ko na si Brillante Mendoza para mag-direct ng Masahista. So magkasabay sila during that time. And the rest is history. Attitude. Importante yung attitude eh. At saka yung pakikisama sa mga tao. At saka dapat makita niya talaga yung reality ng buhay sa industriya. At saka syempre yung mukha niya. Yung mukha niya na maliit. Tapos ang lakas ng dating na hindi magbabago to through the years. And true enough. Kasi ako lang nag-shoot sa kanya dati. Ako nagpo-photoshoot sa kanya. Siyempre wala kaming budget. Kumbaga, tumatumbling kami kahit anong projects ginagawa namin. Always look back. And be humble. Be grateful sa lahat ng mga taong nakasama natin. Bilog ang mundo. Diba? Okay ka ngayon. You'll never know what's gonna happen next. Basta importante, mag-iwan ka ng legacy at ng tamang respeto sa mga taong nasa paligid mo at sa mga taong nakatulong sa'yo. Marami. Marami siyang future plans. Sabi ko, ang ingatan mo lang yung health mo. At maraming taong sa balikat mo. You gotta be careful. Kasi at the end of the day, it's your health. You have everything, pero yung health ang importante. Well, definitely si Nognog or si Romualdo Martina ngayon. Malalim si Nognog eh. At si Jillian, ang galing. Thinking actress si Jillian. She's really good. I like her. When we started Masahista, kaya ko kinuha si Brillante Mendoza para magkaroon ng tamang sistema. Because I do international film, nakita yung sistema nila. May upuan ng mga artist, maayos na pagkain. Nung pumasok ako dito sa CCM, nakita respeto ng mga staff sa mga artista. Yung team, how they work,
Ang galing. Kumbaga nag-set ng standard ang CCM Production dito sa industriyang ito. Na parang ang hirap gumawa sa ibang produksyon na sana ganun din ang gawin nila. Kasi naramdaman mo rito yung respeto na yun ang kinakain, lalo na sa mga veteran actors. That's very important. Tapos sa umpisa pa lang meron ng memo kaagad. Agad kung anong bawal dito. Ngayon, kung hindi ka po pwede, get out. Di ba ganun kasimple? Lalo na yung drug test, yung medical I love it. Ko, salamat sa pagkakataon na pinaarte mo ako ulit, na hindi ko akalain. Salamat sa pagmamahal na ibinibigay mo. Taon-taon, hindi mawawala yun na ikaw nag-aasikaso sa akin. And you always look back. At nakita ko kung paano mo minamahal yung mga tao sa paligid mo. Sana wag ka magbago. Sa mga taong nagmamahal kay Coco, patuloy niyo pong mahalin si Coco. Salamat sa pagmamahal niyo sa kanya. Salamat sa mga Kabiki family. Patuloy niyo pong suportahan ang Batang Quiapo at yung mga darating pang mga characters. At for sure, mai-excite kayo. Kasi dito sa Batang Quiapo, lahat pang pilot episode. Laging may pasabog, nakaka-excite. Kasi kung wala ang audience, walang Batang Quiapo. So maraming salamat sa inyo. Yung mga taong nasa paligid ni Coco, maraming salamat sa inyo. Mahal po kayo niya at mahal ko rin po kayo. Mga Kabiki family, abangan po natin ang mga kahindik-hindik at mga pasabog na episode ng Batang Quiapo gabi-gabi. Yes, first time ko kinakabahan talaga ako kasi mga artista rito, mga mabibigat na artista. Pag tinignan ka pa lang ng mata nila. Ang pagsasama namin ni Lorenzo, Olivia at si Isaac, intimate siya. Kasama kami sa lahat ng plano, yung kwento ng pamilya nilang malalalim, alam ni Isaac, alam ni Lorenzo. So, ang karakter ni Isaac, malalim din kasi nalalaman niya lahat ng nangyayari na pwedeng mangyari, mga gagawin at mga nagawa na ni Olivia at mga plano niya. Paano kami nag-prepare? Kinakausap ko si Olivia off the set. Yung pinapaliwanag niya sa akin. So, natututo ako kung paano ko i-approach yung character ni Isaac. So, napaka matulungin ni Miss Shanda, ni Olivia sa mga nagagawa ko sa character ni Isaac. Si Kuya Ima, si character ni Lorenzo, pag nagre-readings kami, tinuturo niya rin sa akin kung paano ko atakihin yung scene, yung character na gagawin ng araw na yun, yung emosyon ng araw na yun. So, malaking tulong din si Lorenzo sa pinapakita ni Isaac. Yung director, pag nasa set na kami, binibigyan niya kami ng mga senaryo na ito, yun, na ito. So, yung emosyon mo para talagang magpo-boost o kung ano yung mailalabas mo, bigla mo talagang maisip na ito na pala yung senaryo. Ito pala yung dapat kong gawin doon sa sitwasyon. Yes, first time ko kinakabahan talaga ako kasi mga artista rito, mga mabibigat na artista. Pag tinignan ka pa lang ng mata nila, at saka yung mga director, mga award-winning na mga director ko, mga to. So, marami ako natutunan sa kanila na magiging part na ng buhay ko. Ang pinaka natutunan ko at lalong na-develop sa pagkatao ko dito yung pagiging sensitibo sa lahat ng tao sa paligid. Kailangan maging sensitibo ka sa bawat emosyon ng tao, lahat sa set, kung paano ka bumate, tatiming ka kasi iba nagtatrabaho na pala sa hindi mo alam na nag-motivate na pala sila. So, maging sensitibo ako sa mga tao sa paligid na napakalaking bagay nun para sa akin. Yes, I'm so very proud at napaka-memorable na itong experience sa buhay ko. Kakaiba. May mga action scene ako dito na ginawa na sinabi naman nila sa akin from the start. So, ang nag-prepare ako, nag-train sa mga stunts, nag-training ako ng mga paghawak ng barel. So, bago ako pumasok dito na medyo alam ko may action, nag-prepare naman talaga ako para doon. Of course, sa binibigay na nakakatulong naman talaga sila, Coach Gringo, na stunt director, tsaka yung mga assistant niya na napalaking bagay para sa akin. Yung facial expression tsaka emosyon, yung director malaking bagay talaga. Sila magsasabi sa'yo kasi kitang-kita ka sa camera pag wala ka lang effort or hindi ka talaga nag-umaarte. So, lagi nila sinasabi, kitang-kita kaya yung emosyon mo kailangan ilabas mo sa mata mo, sa facial expression mo. Yun yung lagi nilang ina-advise. Pag uwi ni Daya, napaka-simpleng tao lang. Pag nasa bahay ako, like may gym ako negosyo, may negosyo akong restaurant. So, common na buhay yun. Pero yung natutunan ko dito sa set, nadala ko doon sa ngayon sa mga negosyo ko, napalaking tulong para sa akin. Sobrang sensitibo ko sa mga tao ngayon, sa mga guests ko, sa mga establishment na inaayos ko.
Direk, maraming salamat sa binigay mo sa akin once in a lifetime experience sa karakter ni Isaac dito sa Batang Quiapo. Hindi ko makakalimutan yan. Parte na yan ng buhay ko. Ingatan mo yung kalusugan. I love you. Mamimiss kita. Mamimiss ko kayong lahat. Yung mga kapwa ko artista rito, yung mga crew, lahat, director, lahat ng assistant director din. Mamimiss namin kayo. Mamimiss. Sa mga viewers ng Batang Quiapo, please, panoorin nyo siya gabi-gabi. Marami pang mangyayaring mga pasabog. Marami pang karakter na papasok. Maraming salamat po. Okay, say goodbye. Make an exit with a bang. Isa lang talaga ang reklamo ko ngayon sa Batang Quiapo. Hindi na ako pwedeng pumunta ng mall na walang nagpapapicture sa akin. Sikat na ako. Oh, At your age, mas lalo pa. Ngayon nagtanong sa ating mga isipan ay paano pa ba makakala? no eh. I'm not in the habit of patting myself on the shoulder na, wow, ang galing mo na ano. I'm always looking for a better me, a better output pagdating sa acting, pagdating sa professionalism, pagdating sa patience, pagdating sa energy na nilalabas ko. I expect too much of myself. In fact, a lot of people tell me, you're always so hard on yourself kasi when I go home and I reassess my work, I'm never happy. But I think that's healthy kasi pag medyo parang feeling, wow, galing-galing ko, it might make you feel complacent. Tapos, akala mo na abot mo na yung, di ba, yung rurok talaga ng kagalingan. That's not true. There's always room for improvement. So, it's always nice to hear when your work is being appreciated, recognized, praised, lalo na if it's coming from your colleagues also, because they know exactly also what we all go through, the process that we all go through. So, nakakataba ng puso talaga. Talaga, yeah, you know, there are a lot of things that I've gained from this experience, pero isa lang talaga ang reklamo ko ngayon sa Batang Quiapo. Hindi na ako pwedeng pumunta ng mall na walang nagpapapicture sa akin. Sikat na ako. Oh, At your age, mas lalo pa. no, kasi I've been in the business for 53 years. I never considered myself naman as a big star or ano. Basta ako, aktor lang ako. Now, parang, uy, ang dami nagpapapicture sa akin. Sikat na ako. Yun nga lang. Hindi na ako basta tuloy-tuloy na lang sa mall. Maraming hinto. Nakakakilig. Parang nag-iba. Yung kasi noon yung, ay si ano, ganyan lang. Pero ngayon talaga, tinatawag ka pa talaga from across the hall or ano. Tapos humahabol, Ma'am Olivia, tsaka mga bata. So I get fascinated. Nakaka-flatter. I feel good about myself because I discovered that after 53 years, there's still a lot of room to grow. And right in this set, I grew just like the role. Kasi during the story conference, when they presented the character sketch, ano lang yan, si Olivia gustong mag-mayor, yun lang ang ambition niya. But I never thought na manganganak. And Olivia has come so far. Ang dami niyang ginawang to really rattle the cage. Talagang binulabog niya lahat. But at the same time, very challenging in role. This past few years, parang ang dami nang natutulog na. Ang dami ng lazy bones in my body na ano. Even my memory is not as sharp as I have honed it again now. Kasi kailangan talaga ang haba ng lines, ang ano. And literally, from head to toe, yung lahat ng natutulog sa buong person ko, nagising lahat. Lalo na ito, tsaka ito. So I come away feeling good about myself because every day I am challenged to put out a lot more than I expected of myself. Masyadong mataas ang expectation from my directors, from the writers. You can't afford to disappoint them kasi creation nila yan. Pag hindi mo nabigyan ng buhay yan, it's on me. Of course, with the guidance of my directors. Si Direk Malu, si Direk Richard, si Direk Darnell, they've really stretched me all the way. Talagang as much as they can. And I just let them do it. I just trusted them and
thank you for their guidance because hindi ako magiging Olivia kung wala yung the beautiful seed of Olivia that was written by the writers and the direction with which they guided me. Direk Coco has set a very high standard of professionalism, a very high standard of being in harmony with respecting everyone, being in harmony with everyone. I'm surprised about this set. It's so big, but people work so quietly and so efficiently. That's because Direk Coco leads by example. Pag tinawag kayo ng 6 in the morning, he's there before 6. So how dare you come later than him? Mahiya ka naman, di ba? So lahat kami on our toes. And he does everything. Pati pa continuity nung talent eh. Alam niya, uy, di ganyan yung sinturon mo. Hindi yan yung sinturon mo nung the last time. Believe ako. All his senses are like this, awake to the max. Always alert. He's always listening. He hears everything. He sees everything. At the same time, his mind's going and you see it. It's just amazing. Olivia became Olivia because nakita kong inalalayan niya talaga. Little by little, Olivia grew to be a formidable character. And I'm so proud and happy that they trusted me with this role. Everything has to end. Everything has a beginning and everything has an end. Pero sana walang end yung support ng mga viewers ng Batang Quiapo. Pwedeng mag-end yung role ko pero sana hindi mag-end yung support nila. I kind of felt it na when Olivia was really at her peak na yung wala na, through the roof na eh. And you understand why they have to put an end to the character. Kasi if you stretch it, medyo umay na. Parang pinilit mo na lang. So, okay, say goodbye. Make an exit with a bang. Kasi baka mahilaw pa eh, andun ka na eh. O di, doon ka na umexit sa pinakamataas mong point. Physically. Wow. At 71, action star na ako. Of course, I hope that they will still trust me with another role. I hope that I left some kind of good mark dito sa production na to. They'll think of me with fondness and with affection and with respect, which I had a lot of. Yung everyday na I'm always on my toes kasi parang this has not been a walk in the park. This has been really challenging. Pero ang mamimiss ko dito is, most of all, the friendships that I have formed. It's my biggest takeaway. Kahit mga stuntmen mga friends ko na sa Facebook, and, di ba? Kasi they took care of me. They saw to it that I'm safe, being a senior. Pag gumalaw ako, may may nakahawak. That's probably why I did a lot of the action scenes myself because I trust the action team and I know that they're very careful and that they will not put me in a situation that will be so dangerous that I might hurt myself. Ay, may tao pala dyan. Kahit ako nagulat sa mga sinulat ng writers, sa mga setup ng mga direktor, nagulat din ako sa kaya kong gawin. Kinaya ko to. I tried really. Grabe. Ayan na. Grabing pasabog. Ayan na, nagbabarilan na. Sample pa lang yan. So, please watch Batang Quiapo. So I think vital to keep the reality in check that you go through pain, you go through challenges. Pag kinilig na lang ng kinilig si Marites kay Ramo, baka walang puntahan na yung story. Ngayon nagtanong sa ating mga isipan ay paano pa ba makakalit? Ang haba na ng tinakbo ng buhay niya, a lot of things changed. Pero, ganun pa rin, ang dami pa rin challenges. But I guess that's how it is, di ba talaga sa pamilya? Tuloy-tuloy ang buhay, you move forward. Pero talagang nagkakaroon pa rin ng pagsubok. Unang-una, nagpapasalamat ako kasi na-appreciate ng audience yung character ni Marites. I suppose kaya sila kumakapit kasi nakaka-relate sila, di ba? Kung
ano yung paghihirap, pagsubok, na gagawin talaga lahat ng isang ina to keep the family together. And kahit saan man mapunta ang mga anak, to always prove a mother's love, unconditional. Marami rin nagtataka, kailan ba daw ngingiti si Marites? I guess, kaya din siguro nila na-appreciate yung Batang Quiapo because Marites as a character is one parcel, di ba, or one puzzle in Batang Quiapo na yun talaga yung contribution niya sa storya. If you take that, baka magkapare-pareho na. So I think vital to keep the reality in check that you go through pain, you go through challenges, tapos yung unconditional love ng mother, kahit anong challenges, lalong-lalo na yung mga anak niya, that should always be behind them, yung ganon. Nawalan ka na ng anak, nahiwalay na sa asawa, tapos nagpatawad na sa gumulo ng buhay niya, tapos nalaman niya kung saan siya talaga galing. Naglalaban yung blood or yung community na kinalakihan ko at minahal ko at nakasama ko. So I think with all those challenges o sa lahat ng pinagdadaanan ni Marites, nakaka-relate ang tao kung saan man parte ng life nila yung gano'n. Pag tinanggal mo yun, pag kinilig na lang ng kinilig si Marites kay Ramon, baka walang puntahan na yung story. Well, as an actress, kung ano yung order. Di ba, that's what you do. I must admit, it's hard work. Hindi biro yung umiyak. There are taping days na I'd cry the whole day kasi nagkakasunod-sunod yung mga eksenang iyak ako ng iyak. And I say nga sometimes na hindi naman alam ng katawan ko na acting lang siya. Kasi di ba, the emotions are real and I think I'm happy that the audience appreciates it, na nakikita nila na totoo ang iyak namin, totoo yung mga pinagdadaanan namin, yung mga emosyon namin. But I think it's all part of the job and at the end of the day, ang wish mo lang and you only pray that you do your job well. Just like what I said in my speech, it's an affirmation. Because I work hard, especially that I won the award for Batang Quiapo. I really work hard for Batang Quiapo. Not only for myself, kasi it's a collaboration. Team effort yan eh. So, team player ka dapat. I always say that we all work hard. Lahat tayo, lahat ng taong kabilang sa Batang Quiapo, we all work hard to give the audience what's due them. I mean, our head, diba? Si Coco Martin. If there's one thing that amazes me up to now, yung inspiration niya that he shares generously with everybody. Inspiration niya na talagang walang pinagtatagumpayan na hindi pinagtatrabahuhan, hindi pinaghihirapan at hindi pinag-iisipan. What I'm saying is, paano tayo tatamarin kung yung mismong head napakasipag as a co-worker or as a friend na hindi dahil sa magkatrabaho kami, bilang para nanay-nanayan niya, I always say, anak, you know, you better take it easy kasi health is wealth, yung ganon. We're already a family, so kabisado na naman yung isa't isa. It's been 3 years. I think nagkahulihan na kami ng mga ugali namin. It's not always pleasant. Minsan papasok kang pagod or in the middle of the day mapapagod ka na, ganon. But I think nagkakaabutan na yung isang maganda sa isang soap or sa isang teleserye. Nagkakaintindihan na kayo. Sa dami ng plots ng Batang Quiapo, when you watch it, simultaneous na nangyayari. There are times kasi hindi talaga nagkikita-kita. Depende kung saan plot ka connected. But we welcome our new family members sa Batang Quiapo and we hope that you'll enjoy your experience as much as we are enjoying our experience and we're all grateful for the work. Hindi madali, mahirap. Pero if one thing is successful, talagang kailangan paghirapan. Naku, si Rigor. Si Marites, parang ayaw niya nang bumalik kay Rigor. Si Tindeng naman is, kung si Marites, unconditional love sa mga anak niya, kay Tanggol, kay Santino. Tapos si Tindeng may sarili rin pinagdadaanan. So, abangan ko ano pa yung magde-develop doon. Dahil sa kinalabasan ng eleksyon. So, paano na si Ramon ang magiging mas, kumbaga may upper hand ngayon sila Rigor. Kasi nakadikit siya sa mga gerero na sila ngayon ang namumuno. So, babalik. Maapi na naman si Marites. Tsaka yun na nga, kung ano ang gagawin ni Rigor ngayon. Magkakaroon na siya ng posisyon. Tapos with the new characters, ano magiging connection nila sa buhay namin lahat. So, ang dami pa rin naabangan. Nakakakilig naman talaga si Ramon. I mean, you know, Mr. Christopher De Leon is Mr. Christopher De Leon. He looks good. Ang sarap katrabaho.
I think kilig yun kasi for Marites to go through all that. Tapos meron isang lalaki na sasabihin sa'yo na tama na lahat yan. Halika rito, alagaan kita, mamahalin kita, poprotektahan kita, akong bahala sa'yo. Sinong hindi, di ba? So, lahat ng babae kikiligin talaga. Of course, si Ramon pa rin, I think. Si Ramon. Kasi, grabe si Rigor. Si Rigor, mabuting tao naman siya sa loob. Pero siguro natakpan na nga ng sobrang mga pangyayari sa buhay niya. Pero, ang feeling ko lang, kahit ganun kasakit din yung mga nangyari sa kanya, parang wala rin siyang karapatan na pasakitan at tratuhin si Marites ng ganun. Lalong-lalo na yung nangyari kay Lena. Yung para itira mo doon. Tapos yung ginawa niyang pang-aapi sa anak ko. So, yun yung mga bagay na mahirap mawala o mapatawad ng isang ina, isang babae. After ng mga pagmamahal niya na parehong nasawi, literally, parehong nasawi. Sana ngayon makakuha siya ng pagmamahal na ma-inspire naman siya. Masaya si Marites na bumalik na siya sa tamang daan, na na-realize niya na. So, bilang nanay, napakasarap na pakiramdam yun. Pero ngayon, so ang wini-wish mo naman sa anak mo, yung sana naman maging masaya ka. Kasi pag masaya ka, masaya yung puso mo, lahat gagaang. Para hindi rin puro pasakit, puro problema na binibit-bit mo. He deserves to be happy. Diba? Tanggol deserves to be happy. So sana. Ako po si Cherry Pie Picache, ang inyong Marites. Unang-una, nagpapasalamat kami. Maraming salamat po at patuloy nyo kaming sinasamahan, tinatangkilik at sinusubaybayan gabi-gabi. Sa mga naiinis na kay Marites, kapit lang kayo. Talagang ganun ang buhay, puno ng pagsubok. Siya talaga yung representative ng pagsubok at unconditional love. So, sana makita nyo yun. Kasi kung naapektuhan sila, ibig sabihin, nakaka-relate kayo. So, kapit lang. Nagpapasalamat kami at sana patuloy niyo po kaming subaybayan, samahan gabi-gabi dahil ang dami-dami pang aabangan at susubaybayan sa storya ng Batang Quiapo. Maraming salamat po muli at God bless. People here are very nice. Yung respect nila sa akin is unbelievable. Ngayon nagtanong sa ating mga isipan ay paano pa ba makakalimutan? Lately, ang daming action scenes, ang daming revelations, ang daming cliffhangers. Walang tigil ng entertainment, in short, to entertain the televiewers. Actually, I've been doing this for matagal na. Madalas na rin akong pag-fight scene sa pelikula. Bihira sa television kasi this is the magic of Batang Quiapo and Provinciano. Nakita ni CM kung paano gawin ang isang action teleserye na makatotohanan ng dating. I have to be physically fit for the role. Kasi anytime once an action scene, ready ka lagi. Dito lang ako an actors prepare for action scenes na kailangan para dun sa storya. And at the same time, scenes at medyo romantic scenes na, oh, tito, topless ka dito ng konti. As an actor, you have to prepare for that. Since lobby po, akalain natin Marites na trending pa din yung Wow. You're behind the scene with Miss Cherry Pie is the music. Really? Yes, nagkaroon po kayo ng following yung mamon. Nagkaroon nga ng mamon. I've been hearing about that. It's fun. We're entertaining people. That's our job. Dami ko nang nagawang mga romantic scenes with other actors also. And Cherry Pie Picache is a good actor. And she reciprocates well. So, walang problema. I'm always thankful to our dear Lord for the opportunities that has been coming my way. But the chances for example, team like Coco Martins, Dreamscape, and ZCM Productions, they would treat me well. I have my own room. Anything I need is there. Everybody's very kind to me. People here are very nice. Yung respect nila sa akin is unbelievable. And I'm very grateful about that. Maraming salamat sa mga sumusubaybay sa Batang Quiapo. Maraming salamat sa naniniwala
pa rin sa mga kakayahan namin, especially kay Ramon. Nagpapasalamat din ako kay Coco Martin for giving me the opportunity magawa yung mga dreams ko na hindi ko pa nagagawa sa mga pelikula. Yung mga action scenes ng mga ginagawa namin na pinagaganda niya at lalong gumaganda. Daming nag-appreciate sa mga ginagawa namin, sa action scenes namin, sa drama namin, sa mga love scenes na ginagawa namin. And salamat. You guys are enjoying and this is our job to entertain you and I thank God for using me. And eventually, all things will be well. Sa storya namin, definitely the good will prevail. And ang kasamaan, siguro, isa ako doon sa kasamaan nila. Because I play the gangster here. You know, I'm the gangster. I'm the top drug syndicate here. So, I'm supposed to be the villain here. But, unfortunately, ako yung tatay ng bida. I am enjoying my role and maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa Batang Quiapo. And since we have decided that Don Julio is not that fluent sa English, so I decided to say it very good. Ngayon nagtanong sa ating mga isipan ay paano pa ba Very glad na sa pangatlo ng Batang Quiapo, nandito pa rin si Don Julio, still alive and kicking. And I would hope that the character would go on and on and on. Of course, I know that's not walang forever, but for as long as Don Julio can give the fans of Batang Quiapo what they want, I'm still hoping that the character will go on till the end of the show. I didn't know na trending pala yung aking sinasabing very good. When we were starting, I was thinking of something that would make the character be remembered by the audience. And then, when I was creating the character nung mga unang taon, we have decided that the character of Don Julio is a self-made man. Hindi siya masyadong old rich. So, I would presume that he was not very good in foreign languages, lalo na sa English. And then in one episode, we were taping, merong line doon sinasabing, that's good. Ordinarily, I would say, sa English language would say, that's very good. And since we have decided that Don Julio is not that fluent sa English, so I decided to say it very good. So that started it all. Direct Coco, and as a producer, as director, is a very generous person and alam niya yung pulso ng masa, kung ano yung gusto ng masa as a director. So, naibibigay niya kung ano ang gusto ng mga manonood at maayos ang pamamalakad niya sa whole production. Now, tungkol naman sa ayaw ng audience na maula yung mga characters sa Montenegro, I would imagine it would be so. Kasi sa kanilang paningin, ang mga Montenegro, the good guys, at yung mga kalaban ng Montenegro, yun ang mga bad guys. So I would say that the audience would be rooting for the Montenegros, and I'm sure they would want the Montenegros to be going on and on and on in the series. Sana po patuloy niyong panoorin ng Batang Quiapo. Ngayon, nasa 3 taon na po kami at bagong yugto ng Batang Quiapo. Sana po huwag niyo kami iiwan. Patuloy lang ninyong suporta sa aming programang Batang Quiapo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Patuloy kong susuportahan si Rigor, si Tanggol at si Tess at ang pamilya nila. Rumble-rumble na. sa ating mga isipan ay paano pa ba Masaya dahil hanggang ngayon ay tinatangkilik at tinatanggap pa rin ng manonood ang Batang Quiapo. Yeah, nakikita ko sa mga thread. Papasalamat ako sa audience natin dahil at least napapansin yung karakter ni Mando bilang isang tapat at matalik na kaibigan at ninong para kay Tanggol. Si Mando kasi yung parating pumapagitna sa away ng pamilya. Tuwing nandyan si Tanggol, si Mando yung taga-awat. Tuwing nag-aaway si Marites at si Rigor, si Mando pa rin yung taga-awat. Si Santino, ganun din. So, taga-pagitna o taga-balanse ng mga bagay-bagay sa buhay ni Tanggol. Yun yung parang nakikita kong role ni Mando sa Batang Quiapo.
kilala ko si Direk Coco. Palagay ko, bibigyan niya ng panibagong twist sa ikatlong yugto itong karakter ni Mando. Yan. Grabe sa trabaho si Direk Coco. Talagang pinagtutunan niya talaga ng dugot pawis ang bawat eksena na ginagawa niya. Noon pa man, nung nag-umpisa pa lang si Coco, talagang gano'n na siya magtrabaho. Tutok siya dun sa karakter na ginagawa niya. Yung pagiging dedicated niya sa trabaho. Noon kasi magkasama kami parate, hindi bilang artista, bilang magkaibigan. Yung pagiging dedicated niya sa trabaho, sana pamarisa ng marami. At saka yung hindi namimili sa role, alam mo naman yan si Coco noong araw, lahat ng role sinusubukan niya para mag-grow, kumbaga, bilang artista. Malaki, hanggang sa bahay nadadala ko minsan yung karakter ni Mando. At saka maraming natututunan sa mga eksena, yung magiging tapat na kaibigan, na pagtulong sa kapwa ng walang kapalit, di ba? So yun yung mga natututunan at nadadala ko sa personal na buhay. Palagay ko yung magiging mahinahon niya, kasi tuwing magkikita kami sa eksena, parati ko siyang pinapangaralan na maging mabuting tao, maging mahinahon, pag-isipang mabuti kung ano yung mga bagay na papasukin niya. Sobra, halos sa pare-pareho sila ng intensity sa pagdating sa trabaho at talagang yung ideas nila and talagang binabahagi nila sa mga artista at sa mga audience natin, di ba? Actually, halos parehas lang kasi bilang artista dapat subukan mo talaga lahat at itrato mo siya hindi bilang isang action scene, isang drama scene, dapat pare-parehas lang nang sa gayon ay maging lumabas na natural sa audience at sa camera, di ba? Actually, oo naman, bilang si Mando, patuloy ko pa rin susuportahan kasi kapag hindi mo siya sinuportahan, lalo siyang maliligaw. Hindi niya malalaman kung ano yung tama at ano yung mali. Patuloy kong susuportahan si Rigor, si Tanggol at si Tess at ang pamilya nila. Bagong yugto, marami. Yung mga eksenang habulan, barilan, suntukan, yung ba rin naman at I think mas marami lang ngayon dahil may mga pulis na, may mga sindikato na, lahat rumble na. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at panonood sa Batang Quiapo. At ngayon po, nandito na po kami sa ikatlong yugto. Sana po ay abangan ninyo at panoorin ninyo yung mga bagong karakter na papasok dito sa Batang Quiapo. Maraming salamat po. Galing sa pagiging kasangga ni Tanggol, magiging kontrabida. Ngayon nagtanong sa ating mga isipan ay paano pa ba Yung journey ng character ko, nag-umpisa naman talaga ako dito, businesswoman. Niyaya ko si Tanggol para magnegosyo ng legal. May on the side na illegal, pero mas marami siyang legal. Kung nasan yung pera, nandun siya. Pero hindi siya talagang masamang babae. In fact, pinagtiwalaan niya nga si Tanggol kahit na isinanla sa kanya yung Star of Venus. Hiniram ni Tanggol ulit yun eh. Tapos isinugal niya. So kung talagang masama siya, ba't ko bibigay to, di ba? Dapat hawak ko na to. So, lahat din ang gusto ni Tanggol talagang ibinigay niya. Para lang ma-elevate yung buhay nila Tanggol para hindi na siya maghirap, hindi na siya mapunta sa mga time na mga ginagawa nilang kalokohan, pagnanakaw. So, binigyan niya ng konting dangal si Tanggol. Unang kita ko pa lang kasi sa kanya na feel ko na ito yung swerte. Ito yung magdadala ng swerte sa aming lahat. So, doon ko na feel na may taglay ito, na may dalang swerte siya talaga. At dahil sa tao na to, lahat kami pwedeng yumaman. Pwede kaming magtagumpay sa buhay. So, pinagkatiwala niya lahat, pati mga sasakyan niya. Kahit na nauuwi na sa barilan, nasisira na yung mga paninda ko, lahat yun yung mga kotse. So, lahat yun, pinagamit niya lahat kay Tanggol. Para lang magkaroon siya ng mas magandang buhay. At dahil mas maganda yung buhay na nasa kanya, mahihila din niya kami paitaas. Matigas talaga ulo ni Tanggol. Makikita mo yung tigas ng ulo niya na kahit papa niya, sinusuwag niya. Pero, ayaw niya kasi nang gumawa ng mali. Ayaw niya yung droga, ayaw na niya yung pasugalan. So, nung magkakaroon na siya ng kapangyarihan, nung tumatakbo na siyang mayor, gusto niyang itama lahat. Pero yung pagtama niya, nagiging mali sa mas maraming tao. Mas maraming buhay ang nasakripisyo.
At saka nasasayang pati mga pagkakaibigan niya sa ibang tao, sa amin lalo na. Magkakahiwalay kami definitely. Kasi may mga forces na kakausap sa akin, nahihingi ng ulo niya at ng mga kasama niya. Pero dahil nga wala na akong sampalataya sa kanya, ang dami ko na ring nasirang negosyo. Yung akala akong magdadala sa amin ng swerte, yun yung nagdala ng kamalasan. So parang giba na rin ako eh. So kailangan ko ding isakripisyo yung pagsasamahan namin. Pero bilang tanggol, gagantihan. So bago niya pa maisip gumanti, makakaisip naman ako humingi ng tulong sa isang taong nagkaroon ng kaugnayan sa akin dati. Nagturo sa akin paano yumaman, nagturo sa akin paano magnegosyo, legal at illegal. Galing sa pagiging kasangga ni Tanggol, magiging kontrabida ako. Maganda. Maganda kasi mapapasama ako sa mga hindi mo rin talaga matatawaran ng mga acting. Mga bagong kasama, gaya ni Baron Geisler, ni Roy Vinson. Hindi kasi kami nagkasama nito ng mga talagang dikit na actingan eh. So ngayon, mas magiging malaman, mas nakaka-excite yung mga gagawin ko pang kasunod. Natutuwa nga ako kasi napag-isipan ni Direk CM na bigyan ako ng mas meaty na role. Sabi nga niya, Mi, alam ko mas magaling ka magkontrabida. Nasasayangan ako pag ang role mo ganyan na lang, yung nakabuntot na lang sa kanya. Bibigyan kita ng pagkakataon. I-elevate ko yung role mo. Galingan mo. Iyon din naman na magaling kay CM. Sabi ko nga, para kang si Clint Eastwood bilang direktor. Yung akala mo dito ka dinadala, bigla niyang ililiko pakaliwa. So, magugulat ka. Ay, ba't nagkaganon? So, maganda rin kasi nabibigyan ka ng pagkakataong mag-isip. Hindi lahat ba pinipid niya sa audience. Iba. Pagka nasa CCM production ka, disiplinado ka talaga. Ang napansin ko dito, kunyari 6 ang call time, 5 nandiyan na lahat, halos. Lalo yung tropa niya, si Mamot, especially si Renz, ako, kami yung tatlong laging nag-uunahan. Tapos, ang ganda ng mood mo lagi. Pag alis mo ng bahay, parang nasa pangalawang bahay mo ikaw, ganon. Ang saya lagi. Basta lagi kaming looking forward sa pagkikita naming lahat. Hindi, pero namamangha ako. Kagaya ng pinapakilala na si Tanggol ng papa niya, nandun lahat. Ang laki ng eksena. So, ang tendency ko naman manood with matching nga. Kasi para mabuo mo to, para mailagay mo to sa isang frame. Wow! Yung gastos pa lang, sobrang laki. Plus yung production, alam mo pinagandaan. Yung ilaw, yung mga suot, yung mga sasakyan, lahat talaga. Sabi ko nga, itong nakikita nyo sa Batang Quiapo, parang 5 pelikula nakatumbas nito eh. Yung 1 linggo ng Batang Quiapo. Usually sa movies lang natin yan nakikita, mga hard action talaga. Pero dito, halos araw-araw, makikita mo, di ba, may sabog na helicopter, may mga sports car. So, ang laki lagi ng production. Walang maliit na sa amin eksena, parating malaki. Sobrang proud. Sobrang proud. Hindi lang sa role na ginagampanan ko, yun lang makasama ka sa Batang Quiapo na #1 show. Talagang kikiligin ka na. So, bilang ganti, bibigay mo yung best mo. At magiging masunuring ka sa lahat. Yung pakikisama, yun ang importante. Na maging magaang kasama at katrabaho. Yun lang naman ang gusto ng CM din. Siya nga yung pinakamalaking artistang alam ko na napaka-humble. Wala siyang hinangad, kundi paano makatulong sa kapwa niya artista, sa ibang tao. Yung iba naming goons dito pag hindi sila nakasalang marshal sila, hindi sila nawawalan ng trabaho. Hindi sila natitenga, nabibigyan niya pa rin ng trabaho yung ibang tao. Actually, yun yung karakter niya din dito yung bilang Tanggol. Walang iniisip kundi ibang tao. Hindi iniisip yung sarili niya, puro ibang tao. Kaya kung alam mo kung ano yung puso niya, makikipagsabayan ka talaga. Yun lang din naman ang gusto niyan, makapagtrabaho, may maiuwi sa pamilya, at kayo makita kong nagtatagumpay lahat. Lahat ng nakapaligid sa akin. Iniimbitahan namin kayo sa bagong yugto ng Batang Quiapo. Marami po kaming makakasamang mga bagong artista at may mga papasok pa po na mga sorpresang ihahanda sa inyo ang Batang Quiapo. Huwag po kayong makakalimot manood araw-araw po tuwing alas 8 ng gabi. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa Batang Quiapo at pumapalakpak sa amin gabi-gabi, lalo na sa karakter ng tropa at sa karakter na ginagampanan ko ni Divina. Maraming salamat po sa suporta nyo. Lahat po kami tumatanaw ng malaking utang na loob sa inyo at pinagaganda pa namin ang show na ito para sa inyong lahat.
Panibagong yugto, panibagong kwento, panibagong sorpresa para sa akin yun. Ngayon nagtanong sa ating mga isipan ay paano pa ba makakalimutan? Grabe. Masalimuot talaga yung journey ni Rigor. Ang dami ng pinagdaanan. Nawalan siya ng asawa, namatayan siya ng anak. Family-wise, talagang sirang-sira si Rigor, no? Malalim ang pinagdadaanan ng isang Rigor de Magiba ngayon. But sabi nga nila, ganun talaga, tuloy-tuloy lang yung buhay. As an actor, I think this is one of my most challenging roles, no? Hindi ako nagrereklamo. I'm so grateful about it. And of course, I'm so grateful to Coco dahil pinili niya ako nagampanan ng isang Rigor de Magiba. I'm honored and I'm still excited. Magtatatlong taon na ako dito sa Batang Quiapo pero ang feeling namin minsan ay parang nag-uumpisa pa lang kami, nagpa-pilot pa lang kami. Ganun ang feeling. Wow, ang bigat ng tanong na yan Yung sa akin lang, totoo naman talaga sinasabi ng natin, no? Ng kwento na hindi porket hindi mo tunay na anak, hindi mo dapat mahalin. Hindi porket siya yung bunga ng sa tingin mo kasalanan ng iba, dun mo ilalabas yung galit dun sa taong yun. Yun, maling-mali yun. Sabi nga nila, kung Diyos ka nagpapatawad, bakit ikaw tao ka lang, hindi mo kaya magpatawad, di ba? It's a big question. Alam ko, mahal na mahal pa rin ni Rigor si Marites. Yun ang alam ko. Sa pagbabalikan, hindi ko alam. Siguro ang bola na kay Marites yan, di ba? Hindi ko alam kung ano yung ang pakay ng isang Lieutenant Hector Victorino sa precinct namin. So, ako kasi parang ayoko na masyado magtanong. I wanna be surprised, no, at this point. But I'm excited for Aljur. At the same time, for all of us na may bagong muka sa precinct namin. And of course, nadagdagan pa sina Maris. So, panibagong yugto, panibagong kwento, panibagong sorpresa para sa akin yun. Sana. Abangan na lang nila. Abangan nyo na lang mga ka-BQ, no? Basta ang masasabi ko lang, itong bagong yugto na ko, napakadaming sorpresa na naman. Nakadami na naman namin pasabog. At dapat lang na ma-excite kayo. Sa mga ka-BQ natin dyan, siyempre, ito po si Rigor nyo. At siyempre, wag mo nyo pong kalimutan, wag nyong iwanan ang suporta nyo sa amin. Hanggang dulo po sana tayo, sabay-sabay natin tapusin ang kwento, napakagandang kwento ng Batang Quiapo. At siyempre, maraming salamat ulit sa mga suporta nyo. Abangan nyo ang bagong yugto namin. In short, rider kayo. Galit kami kayo. Nababasa ko, nakikita ko. Hindi, ako po yun. Binayaran ko po. Hindi. Ngayon nagtanong sa ating mga isipan ay paano pa ba makakalimutan? Makulay, ma-aksyon, maraming nagaganap. Mahaba ng dinaanan namin. Mula nung sa Quiapo mismo sa loob hanggang nung bilangguan hanggang Himaman. At marami pang aabang mangyayari. Yung panahon ng bilangguan. Kasi medyo mas ma-aksyon. Nag-enjoy ako pag ma-aksyon eh. Kasi gusto ko yung action palagi. At bagong-bago para sa akin. So yung panahon na yun, yung pinaka-makulay for Enteng. Katulad ng sinabi ni Enteng, napakakulay ng Montenegro Group kasi nasa mga transaksyon, puro action. Kailangan mo maganda. Mas papipilitan kang maganda. Medyo nasanay naman na tayo kay Direk Coco Martin from Provinciano days pa na talagang ma-action ng mga eksena. Si Direk CM, talagang tinuturuan niya kami kung paano humawak ng barel kasi ang gusto niya sa visual, kailangan marunong. Every day, marami kami natutunan sa kanya. Tama yung sabi ni John na siya nagturo sa amin kung paano yung proper handling ng barel, paano maglakad, and aside from that, yung mga homeworks na ginagawa pag outside sa set para every time pag kailangan niya kami, 100% ready kami. Yes. Kinakabahan pa rin. At kailangan mong kabahan. Kasi pag hindi ka kinakabahan, ibig sabihin, masyado ka ng kampante. At kadalasan, hindi nagiging maganda yung resulta mo bilang aktor. So it's either kung di ka kinakabahan, gagawa ka ng parason para kabahan. Pero most of the time, kinakabahan ka kasi may gusto mong pag-usayan, gusto mong magbigay ng sapat at sobra pa dun sa hinihingi sa'yo. Sabi mo nga kay Kuya Georgie, every time pag meron kami nakaka-extend ng mga veteran actors, yung makikita mo sa kanila yung inaral nila yung character. Alam mo yung respeto, kasi nga makikita mo yung mag-prepare sila sa character nila, and then once na bumuka lang yung bibig nila, tapos yung nakatingin lang kami ganun, grabe, ito pala yun, ito yung tinatawag na haligi sa industriya, and we're happy and privileged na nakakatrabaho namin sila dahil pinapanood lang namin sila dati. Sinapak ako ni Christopher De Leon, tuwan-tuwa ako. Alam mo yun? Alam mo yung ganung feeling, yung sinapak ako ni Christopher De Leon. The first time na naka-eksena ko si Kuya Bo, pinanood ko siya. Sabi ko,
Totoo ba to? Malaking impact siya for me sa ginagawa kong trabaho. Kasi galing po akong theater, and pag you're from theater, edi pupunta ka ng TV. So, malaking sabihin yung changes, kumbaga. And parang nagbigay yun ng way for me as a theater actor na makita naman, ma-visible naman kami sa television. Nag-grow yung talent ko, and yun nga, yung pag nakita ko yung mga kasama ko. So, masaya sa feeling na napasama ka sa Batang Quiapo. Parang fulfilling. Same, napakalaki ng impact sa buhay. Ang daming pumapasok na trabaho. Ako sa totoo nga, nung probinsyano, pag lumalabas ka, tinatawag ka sa karakter mo ng probinsyano. Sabi ko sa sarili ko, hindi na mabubura sa mga tao yung karakter ni Billy. Pero pag transfer ko ng Batang Quiapo, nabura lahat. Ang tawag na sa akin ngayon, yung karakter ko, si Franco na ng Batang Quiapo. Kahit top fan sa Facebook, share ko lang. Lagi kang chinachart. Huwag niyo po papatayin si Josh. Sobrang thank you. Nababasa ko, nakikita ko. Hindi, ako po yun. Binayaran ko po. Hindi. Sobrang nakakataba ng puso yung mga ganung comments po na huwag niyo papatayin si Kuya Jan. Mapakilig. Opo. Lumalaki ang mga pasweldo ko. Hindi, joke lang. Nagkaroon ko ng bagong disiplina dahil dito. Dahil hindi man ako action star. So, anong dapat mong gawin? Kailangan mo mag-exercise. Kailangan mo magbuhat-buhat kahit paano. So, naging conscious ako sa katawan ko dahil kung bukas, mayroon ng action, kailangan ko matulog ng maaga. Somehow, nagkakaroon ka ng extra attention pa sa katawan mo at nagkakaroon ka ng disiplina para lalong alagaan yung sarili mo. Dahil yung nire-require ng trabaho sa'yo ay medyo mas malaki. Hindi ka lang aarte. Tatakbo ka pa, tatalon at babaril. So, ako di ko alam. At yun yung maganda rito sa tinakbo namin ng 3 taon kasi para sa totoong buhay, yung pwede bukas patay ka na pero pwedeng hindi. So, yay kung hindi. Pero walang kasiguraduhan at medyo sa akin bilang artista, medyo exciting na ano kayong mangyayari? Makukulong kami. So, excited ako sa journey naman na ibang ambience naman. Kumbaga, wala na siguro yung mga sando-sando na lang. Mga ganyan. Sana lang katango ko si Kuya Mo Jay. Bugbugan. Yan. May konting idea ako. Divina and Kimi, sila yung mga karakter na mga gustong mangyari lang nila. Yung for example, gusto nila ng pera, gusto nila ng ganito. Madiskarte kasi sila. And then, nung time lang na nagkaroon ng problema between Tanggol and the Prota, tama na to. Parang hindi na to tama. So, umabot sa point na nasagad si Divina. In short, rider kayo. Galit kami kayo. Yun nga, yun yung nakaka-excite sa part na maging kasama ka dito. Kasi para siyang open book, kumbaga. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa next page. Kung saan papunta. And magugulat ka na lang pagdating mo sa next page, ito na pala yung mangyayari. And ibig sabihin, as an actor, i-embrace mo siya lalo. Kasi gusto mong maging maganda yung karakter and maganda yung pagtakbo ng karakter hanggang saan man siya papunta. Yun yung exciting part. Tapos sa tagal kasi ng karakter mo, nabubuo mo na siya eh. Alam mo na kung paano siya magdesisyon. Nabuo na ni Direk CM yung, nahulma ka na niya. Ngayon, pwede ka na magdesisyon base sa hulma na binigay niya. Kaya kahit magbigay siya ng bago ngayon, may direction ka patutungan ng sarili mong opinion. Parang ganun. Kaya masaya siya bilang actor. May mga tao sumusubaybay kasi bawat isa may nakaka-identify eh. May nakikita silang na may sumasalamin bawat tao sa kanila. Ako saludo ko sa programa kasi matapang siya para magbigay ng ganong stand. So, pag napapanood ko yung tapang ng Batang Quiapo. At napaproud ako bilang kasama dahil sumasang-ayon naman kasi ako sa opinion din nung nakikita ko. At humahanga ako sa katatakan. Yun nga, makakonect ko kay Kuya George. May statement kasi siya na parang yung mga taong in denial, ito na binibigay na namin sa inyo, ito yung nangyayari. And naging instrumento kami para i-relay namin sa kanila yung totoong nangyayari. And hindi siya nakakasawa panoorin. Kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari next. Kahit nga tayo, di ba? Yes. Kahit nga yung mga characters, hindi talaga alam kung anong next step. May ganun kami yung, anong mangyayari sa inyo? Talaga mangyayari to? Kayo, ganito binaril si ganito. Hoy, tapos kayo, so ang saya rin minsan, kasi kami mismo yung, ano mangyayari dito? Alam ko na pag napatay to, pupunta to dito. So everyday, para lagi na excited kasi may mga chismisan din na nagaganap. So hulaan namin, tama ako, nangyari yun. So somehow, ang saya din ng proseso na yun. Nakalungkot. Nalulungkot kami lahat. Kasi
Parang lahat ng production ni Direk Coco, hindi lang siya nag-create ng mga cast. Kini-create niya family kasi talaga. Na ma-attach ka doon sa bawat isa. Kung sino yung taong yun. Not just the character, pero kung sino yung taong yun. Nakakalungkot siya talaga. May epekto siya sa personal mong pagkatao. Pero hindi mo kasi maiwasan yun kasi ang haba nung pinagsamahan. So yung bilang tao at bilang karakter, so nakakalito minsan yung sino ba namimiss ko yung tao, yung karakter o ano. So siguro yung the whole package na yan. CM, thank you so much. Alam mo na yan. Yeah. Maraming salamat sa'yo. And nandito lang kami lagi. Of course. Susuporta sa'yo. Abangan niyo po ang bagong yugto ng Batang Quiapo. Mas magandang mga eksena, bagong mga artista. Excited ako lagi makakita ng veteran actors kasi parang kung hindi naman dahil sa kanila, wala tayo. It's an honor na makasama sila. Mga kabatang Quiapo, wag po nating kalilimutang abangan ang bagong yugto ng FPJ's Batang Quiapo. Ayan, marami pong sorpresa na ihahandog po sa inyong lahat. Mga kabatang Quiapo, kung nag-i-enjoy kayo ngayon sa napapanood nyo, hindi po natatapos dyan. Marami pa pong mangyayari at aabangan. So makita-kita po tayo sa mga susunod na pangyayari. Kay Direk Coco, hindi na ho namin siya director, hindi namin siya kasama. He's also an advisor and a silent motivator. Sobrang disiplinado kami lahat dito. Walang hindi po pwedeng hindi sumunod. Ngayon nagtanong sa ating mga isipan ay paano pa ba makakalimutan? Pinaka-masaya, yun yung umpisa. For me, yung umpisa. Kasi doon namin pinakita sa mga tao yung ano talaga yung buhay ng isang Pilipino, isang Manileño na ordinaryong mamayan, ordinaryong bata sa Quiapo. From that, nakita nila na parang katulad din namin sila. Our show now is been 3 years since that early days na nasa Quiapo kami. Pagbahay, pinakita namin yung journey ng isang ordinaryong Pilipino na sumasalamin sa katauhan ni Tanggol at ng tropa ng Tanggol. Actually, oo po eh. Kaya sobrang pasalamat namin kay Direk Coco. Baga, nabigyan kami ng oportunidad na makatrabaho yung mga dating mga napapanood lang namin, ng mga dating inahangaan ng mga artista, sa lahat ng mga co-actors po namin ng mga professional. Kasi medyo bago pa po kami dito, pero tinuturuan nila kami kung paano yung disiplina. Parang hindi po kami iba sa kanila. Winelcome po nila kami. Sobrang pasalamat. Habang kasama namin sila, mabait pala, okay pala, pero marami kami nakukuhang mga aral at saka mga technique na kung paano sila umarte, paano sila umalaw. And they are very generous with their teaching us how to act more. Oo naman, syempre, siya ang aming leader, diba? Siya ang aming susundan sa journey ng buhay niya. And alam namin na hindi niya kami pababayaan. Hanggang kamatayan, hindi namin iiwan si Tanggol. Basta huwag mo kami iwan at hindi ka namin iiwan. Hanggang kamatayan, magkakaibigan tayo. Ako personally, nagugulat ako sa kanya. Parang ang sarap niya panoorin pag pinitimpla na niya, ginagawa niya ng istorya. Parang siyang magician na wala naman kaming script. Gagawa na siya, tititikan lang niya. Tatahimik lang yun. Tapos gagawa na siya ng istorya. Ma-amaze ka na naisip niya yun. Tama pala, tama lahat ng mga ginagawa niyang twists and turns ng Batang Quiapo. Pinamamas na mo siya. Napaka-genius na tao nito. Galing mo, tumakbo utak. Grabe po yung utak talaga nito. Hindi na pa siya isang artist. Siya pa siyang producer, writer po. Lahat na po sa kanya kung ginagawa niya. Tulad ko, bilang artista, ang sarap ng opportunity na nasa Batang Quiapo ka kasi sobrang phenomenal ng show. Kahit saan kami pumunta ng Pilipinas, kilala kami. Nadala lang kami ni Direk Coco sa ibang bansa. Sobrang sikat din talaga. So, nabago talaga yung takbo ng buhay namin. Siyempre, pag-artista, pag may taping ka, buhay ka eh. Kay Direk Coco, hindi na namin siya director. Hindi namin siya kasama. He's also an advisor and a silent motivator. Kasi we all know how his life has been, diba, from where he started to what he is now. And to me, personally, I'm trying to reflect on that and trying to imitate that. Na ngayon na BTF ako, hindi ko sinasayang yung pera. With this show, dito talaga ako nag-umpisa kami ng bahay, pa isa-isa. Kala ko isang bahay lang. Ito doon na,
mga kotse. Pinaka-nakakatakot sa artista is pag wala ka ng show, and lahat ng mga development sa buhay ko, namin, lagi namin pinukwento kay Direk Coco na Direk, may bahay na ako, Direk, bumili ako ng kotse, Direk, may negosyo ako. Sabi niya, very good, very good. Simple lang na nire-report ko sa kanya. Yung tiwalang binibigay niya sa amin, sinusuplihan namin ng to have a better life in ourselves. Kaya, sana nga ang Batang Quiapo umabot ng mga 10 years para yung bahay ko umabot ng 7 floors. Kasi mula po nung napasok po ako dito sa Batang Quiapo, yun po yung gusto ko kay Direk Coco na tinuro niya po sa amin, yung disiplina. Sobrang disiplinado kami lahat dito. Walang hindi po pwedeng hindi sumunod. Sa pinagbago naman ng buhay, medyo malayo-layo na, pero malayo pa. Grabe yung may tulong talaga na din ko sa akin. Noong una, nung hindi pa ako nakapasok dito, sa iba ako tumitira. So wala akong permanent address. Nung tumagal ko, nakabili din po ako ng bahay. Tinuruan din ako ng Direk ko na kailangan mag-ipon. Siyempre yung pamilya mo rin din, hindi mo. Saka bumili kayo ng sarili mo bahay. Sobrang malaki na bago. Galing sa Bandaragat, nangingisda sa Baco, Limay, at napunta sa Maynila, unang tapak sa Maynila, nag-sport ng boxing, MMA, nangyari, naawa ng Diyos, nag-champion 2 times, tapos nun, ginawa ni Direk Coco na dito sa Batang Quiapo, na bago ang buhay ko dahil sa kanya. Kasi kahit pa paano, may maliit na kunti business, Mama Parisan, tapos may malit na palengke yung misis ko na nakabili ng kahit papalo ng sasakyan dahil dito sa Batang Quiapo lang din. At sobrang napapasalamat ako sa kanya. Kasi si Direk po, siya yung tipong klase ng taong lahat ng kadikit niya gusto niyang tulungan eh. Lalo na yung mga kilala niya na kulang sa oportunidad. Feeling ko kung bakit siya binibless dahil yun yung meron siya. I-share niya kung anong meron siya. Pag sinasama niya kami sa mga endorsements yan, sa mga commercials, parang sa reflection na sinasabi niya sa amin na we're doing good sa work namin. Kasi pag nalaman niya na late kami, o anong oras man, alam na mangyayari. Kaya sobrang disiplinado kami. Last taping day. Bawal kami mali. Pero para naman din sa amin yun. Kasi kung mapunta man kami sa iba, saan galing to? Kay Direk Coco. Disiplinado yan. Kay Coco Martin galing yan. Yun ang gusto namin. Dito ako sa Batang Quiapo, mabilis yung mga eksena, mga taping. So, alam namin na pag na-late kami, paano yung eksena, paano tutuloy? Mahirap. Papahirapan namin lahat. Yung crew, staff, director, siya. Nakakaya din. Diba? So, everybody here is from pinakamataas na workload, importante. So, bakit kami malilate? Diba? Lalo na ako pag umabsent kami. Paano yung kwento? Diba? And ito yung buhay namin. So, from 3 years namin, walang nalilate sa amin at walang umabsent sa amin. It's very pressured for us kasi pag napapanood niyo siya sa TV namin, grabe yung energy niya, 1,000%. Mahihiya ka pag hindi ka gumalaw ng at least kapantay. Tsaka pag nakita namin siya nag-action, tapos kami nanonood kami sa kanya, siya muna nakukuha niya. Sobrang hindi namin kaya ginagawa niya, sobrang galing, ganda. Alam mo madali tignan pero pag ginawa ko, sobrang hirap. Tanggol, mag-iingat ka palagi. Galingan mo umilag sa mga bala at huwag ka masyadong magpasuntok ng todo kasi dapat tayo kang buhay at healthy para mahaba ang show natin. Para tuloy-tuloy na magkakasama pa rin ng mga tropang Tanggol. Tanggol, maraming salamat sa iyo sa buong istorya ng buhay mo. Sinama mo kaming tropa mo. Nandito kami palagi na nakasuporta para sa iyo. Sa lahat ng mga desisyon mo sa buhay, nandito lang kami sa likod mo. Lagi mag-a-advise para sa'yo. Maraming salamat sa iyo, Tanggol. Mabuhay ka. I love you. Ay, ako po si Panos ng Batang Quiapo. Sana po tuloy-tuloy pong subaybayan at huwag po kayong bibitaw sa kwento ng Batang Quiapo. Lalo na sa mga susunod na araw, linggo, buwan at taon. It's very exciting. Maraming sorpresa, maraming pasabog, maraming aksyon, maraming iyakan. Ako nga po pala si Dolpo ng Batang Quiapo. Inimbitahan po kayo namin palagi na manood ng Batang Quiapo 8 to 9 o'clock ng gabi.
Monday to Friday. Ayan po ako para siya, bibigay, aka Owing ng Batang Quiapo po. At syempre po, lalo niyo pong suportahan ng Batang Quiapo. Gabi-gabi po yan. Ako naman po si Mama Stroso, bulldog ng Batang Quiapo. Laging gutom sa karakter ni Bulldog sa Batang Quiapo. Pero, sorry, pag nagutom naman, o sumakpakan, maasahan nyo. May respect kami, mga tropa. Kaya maraming salamat sa supporter sa Batang Quiapo. Huwag kayong magsawa, panoorin Batang Quiapo, maniwala kayo sa akin sa hindi. Kaabang-abang to. Yun ang masabi ko. Nasabi na nila lahat eh, abangan nyo na lang. Okay, bakbakan na. Biglaan to lahat eh. Hindi man lang ako nakahinga after mag-promote ng Sunshine. Alis mo naman, hinabol ka talaga namin. Kasi nga, sa ating mga isipan ay One frame, magkasama na. Coco Martin and Luis Nakal. Kamusta po kayo ngayon? Ang una ninyong sabak. okay naman, honestly, sobrang laki lang ng eksena. Napakaraming artista. Kasi talagang pinag-isipan, pinaghirapan itong eksenang to. Dahil ito yung panibagong hinto ng buhay ni Tanggol. Ito na yung paikot. Kung ano yung mangyayari sa kanya after niya matalo sa election. And then ngayon, ito na yung unang duty naman ng character nila Ponggay. Yes, nila that's Hector. me. And yun, sa unang mission nila, ito yung para hulihin kami. Sila Ramon, sila Tanggol, sila Don Julio. Napakalaking eksena. Yes. Napakalaking revelation. Napakalaking action na mangyayari. First time nyo makatrabaho, isasabi ko nga kay Maris, na imagine mo ba to? Kita mo ba to na, oh my God, Maris Nakal, nakakatambal, nakakasama si Coco Martin. Ako, nung nag-ask si Coco ng meeting, sabi ko, talaga ba? Yun talaga yung tanong ko ako. And sobrang na-excite ako. And I feel so blessed ngayon dahil pinagkatiwalaan ako sa role na to. Binigay sa akin yung tiwala and hindi ko sasayangin yung opportunity na to. Ibibigay ko yung buong puso ko. Ito na po ba ang magiging bagong movie? Honestly, sabi ko nga nung binubuo namin yung kwento, nag-iisip ako ng panibagong kwento, ng panibagong yung tunang buhay. Honestly ako, as an actor, director, and producer, nakikita ko yung potential niya. Nasabi, ang ganda ng mga projects ng Maris. At lahat ng projects niya tumatak. Ang lakas ng sa tao. Sabi ko parang ang sarap niya makatrabaho. Kasi pag pinanonood mo si Maris, honestly kami, nakangiti lang kami. Ang galing eh, di ba? Yung lightness, pagdating sa drama, tapos sa pabilib niya talaga ako nung sa Incognito na wow. Kasi hindi naman lahat talaga ng babae nakakapag-action. Bibihira yun. Pero yung lahat ng elements nasa iyo na either romance, comedy, drama, action, nakaka-excite, nakaka-challenge. Sa laki ng cast, sa daming mahuhusay ng mga artista kasama namin dito. Nakaka-excite na makasama mo si Maris na alam mo yung magbibigay ng ibang potahe o ng ibang elemento dun sa trabaho niyo. Na-excite ako sobra, honestly, sa bagong cast na papasok. Kasi alam mong aabangan na naman to ng mga tao. Kasi panibagong journey na naman ng buhay ni Tanggol, panibagong kwento na naman ng bawat Pilipino ang maihahandog natin sa kanila. Yes. So naniniwala ka po kay Maris na bibigyan niya ng ibang flavor yung character. Honestly, wala ako sa timing sa comedy, sa romance, bigan. Sa kung anong gagawin niya, sasalo na lang ako dito. Kasi si Maris, ilagay mo lang sa ganyan, kaya niya nang patakbuhin yan. Kaya niya magdala. Grabe naman Hindi, ko. no joke. Kasi alam naman natin ng mga... Grabe. Hindi. The pressure is real. Hindi. Alam mo, ang sikreto kasi sa mga eksena, kaya nag-work, kasi nag-e-enjoy kayo. And masaya siya sa feeling, hindi mo pinepeke yung mga emosyon. Ako bilang artista, ayoko rin yung masyado agad na maging pamilya sa co-actors ko. Kasi masarap din yung medyo, alam mo yung nagkakapaan, nararamdaman yung intensity. Kasi yun yung tatrabahuin nyo eh. Pag masyado kasing pamilya na kayo sa isa't isa, minsan dadayain nyo na eh. Yung whatever, diba, yung kilig, yung comedy, yung ano. Nakaka-excite kasi bago yung mga makakatrabaho mo na honestly, kahit ako, kinakabahan ako. Depende sa mga artista eh, na makakatrabaho mo eh. Kagaya rin ng mga nararamdaman ko kapag nakakatrabaho ko yung mga veteran actors. Parang Ano yung pinaghandaan mo dito or preparations mo? Kasi pag nasa Batang Quiapo ka. Ako nanood ako ng mga videos sa online para hindi ako biglang ma-shock sa bagong system, bagong mundo na naman napapasukan kasi ganun talaga may kapaan factor talaga kapag kakapasok mo lang sa isang project.
And I'm just blessed na may mga tao na akong naka-work dito, kaya parang medyo madali yung mga eksena. Biglaan to lahat eh. Hindi man lang ako nakapaghinga after mag-promote ng Sunshine. Talaga po ba? On the set na ako. Honestly naman, hinabol ka talaga namin. Kasi nga, inakabahan kami na after mo sa incognito, alam namin may sasalo agad. And then ako lang masasabi ko, honestly, mahirap yung show. Mahirap yung proseso. Ang paggawa namin sa Batang Quiapo, ng probinsyan, buhay kasi yung set eh. Hindi siya nakaplano. Hindi siya yung sukat. Yung ang daming pwedeng mangyari. Minsan guest lang, bigla lumalaki yung role. 1 week lang yung, bigla naging 6 years. Minsan, kontrabida siya, bigla naging bida. Tapos yung bida, bigla naging kontrabida. Ang daming nangyayari. Ang Batang Quiapo kasi hindi nagsasarado ng, ito tayo Basta sabi ko lang, ang key lang kasi laging dapat teamwork. Ako para sa akin, maraming magaling na artista, pero ilan lang yung mga artistang maayos katrabaho. At yun yung nagtatagal. Kaya kung mapapansin mo, bakit hindi siya namamatay? Ibig sabihin nun, maayos katrabaho. Marami kasi ng fans and following ang Batang Quiapo since 3 years. So want to contribute something, want to tell a story also because Ako gusto ko, ang pangarap kong ma-contribute dito sa Batang Quiapo is to give that fresh energy na alam mo yung kapag may bago kang trabaho, wide-eyed ka pa, punong-puno ka ng optimism, punong-puno ka ng energy. Gusto ko ganun din yung madala ko dito sa Batang Quiapo. Mabigay ko yung fun, yung personality ko lalabas. Di rin kasi ako masyadong seryosong tao, to be honest. Doon kami na-excite kasi lahat kami dito seryoso. Masyadong dinidibdib yung trabaho. At feeling ko, yun yung magiging, ang ibibigay naman ni Maris sa buong show. Alam mo yung pagiging sunshine niya na magbibigay sa amin ng saya, ng positivity, at makakapagbigay lalo sa amin ng inspiration para magtrabaho lalo. And then, totoo yung sabi kanina na I'm sure yung mga tagahanga ni Maris na kasi magkaiba di ba? Tayo kasi core lalaking lalaki, di ba? Ganun yung ano natin. Si Maris naman yung lightness, yung ano. And then, at ang kinaganda kasi noon, dito sa show ng Batang Quiapo, makakapagtulungan. Etong yugto na to, ipapakilala yung mga new cast. Paano mo pinili si Maris at yung mga iba pa? Kailangan tagahanga ka rin. Kailangan na kilala mo sila, pinanonood mo yung mga show nila. Like honestly, bago ako mag-cast, alam ko na yung capacity nila. Alam ko na kung sino sila bilang artista. Hindi ako nag-isip na, ito lang, sige, kunin natin yan. Hindi. Para mabigyan mo sila ng tamang role, ng tamang kwento, kailangan alam mo kung ano yung kapasidad nila bilang artista. Tuloy-tuloy na may paglapot ng puso ni Tanggol. Which is yun yung challenge. Pag pinanood natin yung kwento, di ba, nandun na si Tanggol sa talagang pinaglalaban niya yung prinsipyo, pananaw, at yung mga tao, at yung ideolohiya niya para sa bayan. Kung babalikan ko lang yung karakter ni Tanggol, ang huling minahal niya ay si Mokang pa rin. Namuntik niya sanang mahalin si Bubbles kasi may nangyari. And then after that, nawala na yun. Ngayon, babalik ulit lahat yun. Kumbaga lahat ng elemento na action, drama, romance, comedy, lahat ngayon nandito sa Batang Quiapo. Kaya sobrang excited din siya. Yung Maris na marami kang nakakagabang veteran. Oh my God. Paano mo itadali? Angel Aquino. Pwede ko po ba maka-extend with Angel Aquino? Please. Si Sir Christopher De Leon. Never ko siya naka-eksena ever sa buhay ko. Sana mag-cross yung landas. Lahat ba to ay magiging makabuluhan sa buhay ni Tanggol? Lahat yan darating. Lahat yan na ma-encounter ng character ni Tanggol. Kasi ibang dimension na naman, ibang buhay na naman. Lalo na ngayon kasi yung character ni Tanggol ngayon nagtatago. Lahat yan ma-experience niya, lahat yan pupuntahan niya. Kaya lahat kami, lahat ng mga kasama namin, mga bagong artista, sigurado definitely makaka-eksena ko. Kaya exciting kung ano na may bagong maibibigay natin sa mga man. Si Paula po, si Pompey, magkakaroon ba sila ng tension dito kay Fatima and kayo ni Hector meron? Ang Batang Quiapo kasi unpredictable. Saka talagang minimilk namin yung lahat ng mga talent. Kung mapapansin mo, di ba, hindi tayo nagbibigay ng mga eksena na parang, napanood na namin yan. Alam na namin yung mangyayari dyan. Lagi may twist, lagi namin binabalik. At laging yung mga magagaling na artista, lagi kami na-excite na pagtapatin sila. Like, pinari si Christopher De Leon, si Albert Martinez, si Jan Estrada. Ako, minsan, as a director, pag nagde-direct ako, namimilipit ako. Kasi nga parang, pakagagaling nila. And then, na-excite ako na, syempre, sa generation namin, then, di ba yung magtapat-tapat? Wow! Generation namin! Na-excite ako na pagtatapat-tapatin ko. Yes. Kumbaga, mag-i-excel na talaga na. Kasi yung hindi pa napapanood o na-experience sa mga manonood natin sa mga ibang teleserye o pelikula, iyaano natin dito. Kasi tinatry natin talaga na ibigay natin yung pinaka-best natin. Yung something na
Ngayon lang natin ma-experience at ngayon lang din natin makikita. Kunyari meron kang eksena or one-liner na masasabi mo kay Tanggol. Please say. Sumuko ka na at magpahinga ka na. Dami mong work! Yung trabaho natin, yung hanap buhay natin, mas lalo ganado. Yung passion mo, kasi hihilahin ka nung environment eh. Hihilahin ka na parang, ganito yung mga tao dito, trabaho talaga, pero masaya. Di ba, hindi trabaho na nag-aaway-away or nagkakainitan na ng ulo. Lagi kong sinisigurado na gusto ko, pag lumabas nila dito sa show na to, from Probinsyano to Batang Quiapo, ilulooking forward ulit pa rin nila na magkatrabaho ulit or makatrabaho namin sila. Kasi parang yung experience ba, na parang na-experience mo, hindi lang dahil sa outcome ng programa, kundi yung buong experience mo habang ginagawa mo yung project. Maris Racal, handa ka na ba sa Batang Quiapo experience? Handa na. I accept the challenge. Sa lahat po ng mga manonood ng Batang Quiapo, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal niyo sa amin. Pinapangako po namin sa inyo, lalong-lalo na sa mga bagong karakter na papasok, sigurado po mas lalo kayong ma-excite, mag-enjoy, mas malaking mga aksyon, mga drama at mga revelation, at lalong-lalo nito sa eksena na ginagawa namin ngayon, siguradong hindi pa niyo nakikita at hindi niyo inaasahan yung mga karakter na magtatapat-tapat. At isang malaking action po ang ginawa namin dito para po sa inyo. Hi guys! Ako po si Maris Racal. Abangan niyo ako dito sa Batang Quiapo bilang si Paula Garcia, aka Pomgay. Magbibigay ako dito ng saya, Ng positivity, ng inspirasyon. ng inspirasyon dito sa Batang Quiapo. Please support. Hi guys! Wait lang, hindi talaga ako seryoso eh. Wait lang, ang seryoso mo kayo. Seryoso ako. Sobrang seryoso Sabi mo. ko tayo seryoso dito sa Batang Quiapo eh. So guys, hindi ko talaga kaya. Please support us. Seryoso pala. Seryoso mo naman. Chill pa siya. Hindi ako eh. Katarungan sa mga buhay na ibinuwis na sa sampu ng kanyang kasamahan kundi siya lalaban. Yun guys, ito pa rin tayo sa Villa Ferdobac Bohol. Hindi nyo napanood ang mga panayam sa mga characters ng FPJ's Batang Quiapo para sa kailang panibagong yugto sa kailang teleserye ng FPJ's Batang Quiapo. So yun guys, kung gusto nyo ng video na ito, just like, share, and subscribe. Click the bell icon. Mag-update kayo sa mga videos i-upload ko pa. Bye!